Pero siguro maganda pag-usapan natin dyan dahil maging kayo po ay ilan na rin po sa matagal na nagtatanong ba't ganitong sistema o ng politika meron po sa Pilipinas. Kasi po kung ating pag-uusapan natin sa Ligang Batas, marami pong tanong at marami po tayong pwedeng makita ho dyan kung bakit andito sa isang partidong ito, nililipat sa kabila kasi wala ho malinaw naman ho talagang pagbabawal ukol po dyan. Atin pong palawakin po ang usapin dito po sa pinirmahang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ng pamahalaan si Ginoong Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative, FFF, National Manager. Sir Raul Montemayor, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad Pito sa Radyo na TV pa. Good morning po. Magandang umaga po at magandang umaga din sa lahat ng nakikinig. Reaksyon niyo ho muna, Sir Raul Montemayor, dito sa ipinasang batas. Dagdag pangil daw ho ito kasi meron naman po tayong batas na ukol sa economic sabotage. Pero napakalamya at bago yung halaga para ka makasuhan nito ay kinakailangan muna talagang malaking pera ang involved. Sinasamantala naman ng mga maliliit mga ilang mga negosyante na nag-hoard at nagko-control ng supply ng agricultural products, Sir Raul. Yes, well, ang nakita kong magandang epekto nito ay mas patatakot yung mga may tangkang mag-smuggle na gawin yan dahil medyo matindi yung mga penalties, no? Pinalaki yung mga penalties, ano. Ang issue lang kasi diyan, pati nung sa nakaraang batas, meron na kasi yan mga 6 years nang merong ganyang klaseng batas, wala naman nahuli, no? Kasi yung penalty... Parang 10 million munang halaga ng parang yung munang, ibig sabihin, napakataas na pag tinignan mo, talagang pwede ka pa rin gumawa ng pang-hoard o lalabag ka. Huwag ka lang aabot doon sa imposibleng mataas na presyong yon. Pero hindi yun, Manong ang pinaka-problema. Yung case build-up, no? Ibig sabihin kasi pag nahuli mo yung smuggle, idadaan mo pa rin yan sa korte para masakdal yung nag-smuggle, no? Pero yung ebidensya, yung kaso na ipapile mo, dapat solid yun. Kundi, i-dismiss yan ng korte. Yun po ang nangyayari. May mga nahuhuli na sa tingin nila ay smuggle, nag-smuggle, pero dahil sa kakulangan ng ebidensya o sa kahinaan ng kaso na ipinail sa korte, nadidismiss, walang nasasakdal. Alright. Yung pinupunto niyo yung Sir Raul, hindi naman kaya dyan tayo magkaroon ng problema kahit na meron ng batas na ganitong pinirma ng Pangulo kahapon dahil sa maaaring kakutsaba ng mga ito sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na doon sa mga naatasang magsampaw ng kaso laban sa kanila? Yung nga po yung kwan namin Lalo na dito sa napirmahang batas, yung original version niyang bill na yan, hindi kasama yung Bureau of Customs sa manghuhuli. Kasi pag mayroong smuggled, may puruhan na may kasabot na tiga Bureau of Customs bakit sinasama sila dun sa grupo na manghuhuli? Baka sila ang nagpalusot. Yun po ang parang pinagtataka nung yung mga kagrupo namin na doon sa original version ng bill na yan, NBI, Department of Justice, pero walang tiga baka naman siguro dahil maaari mahiya ho kung sino man yon na may ganong mga planong gawin sa buhay dahil ang pinakapinuno o chairman ng council ay ang Pangulo. Pwede rin yun, pero kung kakonsabo sila doon sa pag-i-smuggle, huwag na silang isama. May matitiktikan na may darating na investigador diyan. Pero sir, diba? ang custom sa mga paparating lang, imported na mga produkto. Pero hindi ba mas malaki rin ang ating problema doon sa mga namamakyaw sa mga locally produced na mga agricultural product, yung kukunin lahat, halimbawa supply ng kamatis, kukunin lahat ng kamatis, i-detain ka ng matagal, tapos hanggang sa mawalan ng supply sa merkado at pagmahal na, saka naglalabas. Isa yan sa malaking problema rin po natin. Yes, yung hoarding, yung mga cartel, profiteering. Pero napakatagal na rin tayong merong batas tungkol dyan. Meron pa nga tayong Anti-Competition Commission. Wala rin nahuhuli. No? Kasi napakahirap din i-prove na yung mga negosyanteng ito ay nagkukonsabo. Unless makita mo siguro sila may tape recording o kung ano.
Mahirap. Ebidensya. Mahirap. Ibig sabihin, Oo. Sir Raul, alam ng ating ng mga nasa involved ng larangan ng ito. Kilala kung sino itong mga gumagawa nito. Lamang tulad ng binabanggit ninyo, hindi malamang kadahilanan, hindi ho sila mapatawad ng mas mabigat na kaso. Ganun po ba 'yon? Oo, magagaling lumusot eh. Maalala mo lang, Manong Orly, yung sa onions? Oh, yung yung sibuyas, yan ang pinaka-posakal nangyari sa atin. Yung sibuyas sa yung sili. Oo, na-identify na sila, nag-Senate investigation na, napangalanan. Hanggang ngayon, wala pang nabibilanggo. Kasi nga, mahirap mong i-prove na sila ay nagmanipula eh. Paano mo masasabi yun? Oo nga. Kaya, although siguro ang benepisyo na lang sa batas, mas matatakot sila. Kasi just in case mapruweba nga, bilanggo sila ng hanap pa ng mahabang panahon. Panghuling punto na lang, Sir Raul, ano ba yung mga nakapaloob dito? Hindi lang kasi kami pamilyar at ako naghihintay pa ako ng buong batas, yung act na pinirmahan dahil gusto kong malaman pati ating mga kababayan hanggang saan ang limitasyon na pwedeng kunin ng isang trader para bilhin at ibenta. Hindi yung papakawin niya na talagang buong buo tapos hindi naman pala niya ibebenta. Ano ang proteksyon na ng mga consumer? Nakalagay, ang naalala ko doon, during crisis situations lang naman, no? Kunyari, merong crisis. Kung yung inventaryo ng isang trader ay napakalaki at hindi gumagalaw, yun ay magiging ebidensya for hoarding. Opo. No? So, tama rin naman dahil nakikita na niyang naghihirap yung mga tao, hindi pa niya pinapaluwal, hinihintay niyang tumaas yung presyo. Oo. Pero again, you have to prove na nag-hoard nga siya kasi sabihin niya, hindi ka maasikaso, parang gano'n. No? May o problema. kaya normal lang na marami akong inventaryo dahil ipapaluwal ko yan ng ilang buwan pa. Hindi naman pwedeng ubusin ko ngayon at next month wala na akong stock. Pero ngayon, hindi na pwedeng gawin yun sa ilalim ng batas dahil obligado sila in 30 days, kailangan nila ma-dispose yan. Yes, pero paano naman yung negosyo niya? Medyo merong konting problema rin sa normal na takbo ng negosyo ng negosyante. Alangan naman ubusin niya kagad yung stock niya at wala na siyang ibibenta sa mga susunod na buwan dahil lang sa takot na baka mahuli siya ng hoarding. No? So hindi ko alam paano nila titimplahin yan dahil pwedeng magkaroon ng sapat na supply ngayon dahil pinaluwal nila yung mga how about next month? Wala na. O pwede siguro patunayan nila na talagang sila walang hangad na mag-hoard o mag-profit sa kanilang ginawang aksyon. Pwede siguro yun. Ang importante makasuhan sila sa pamagitan ng batas na ito. Sir Raul, maraming salamat po muli at itutuloy natin ito at kami po muli makikipag-ugnayan. Marami pa kasi kaming gusto malaman at isa rito sa inyo pong tinutukoy na itong mga nakalipas na mga araw po kasi bago ito maging ganap na batas. Sir Raul, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Good morning po. Thank you. Ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, Sir Raul Montemayor, ang inyo pong napakinggan.